Hello, magandang araw. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa ratio and proportion. Madali lang ito na topic sa ating mathematics. At bago tayo magpatuloy, mag-share muna ako ng verse. Ang sabi doon sa Proverbs 9 verse 10, "The fear of the Lord is the beginning of wisdom." So yun, lahat ng nalalaman natin ay galing sa ating Panginoon. Sige, tungkol sa ratio and proportion yung ating topic ngayon at diretso na tayo. Meron muna tayong ano dito, no? Katanungan para mas lalo nating maintindihan kasi may basic, no? Kinakailangan natin yung basic sa mathematics para mas maintindihan natin yung mga complex pa na mga problems. Ngayon, doon sa ating pag-uusapan yung sa ratio and proportion, no? Dito muna tayo sa fraction kasi meron itong connection, no? Sa fraction. Minsan nalilito tayo sa fraction, tapos pupunta tayo doon sa ratio, pero actually, ano lang, no? Parang similar lang sila. Parang itong fraction na ito, no, itong 2/7 na ito, no, ang ratio na yan siya is 2:7. So ganun, no, parang ibiniba lang natin yung forma, pero actually yan pa rin yun siya. Ayan. So ang unang pag-usapan natin dito, ayan, question number 1. What part of a week is 3 days? So ibig sabihin, ano yung part ng 3 days sa the whole week. So kung titingnan natin, ilan ba ang days sa isang week? No? Kasi yung 3 days yung tinatanong dito. So 3. Ilang days ba sa isang week? 7, di ba? So ang part ng week 3 is 7. So 3/7. So ang tamang sagot dito ay letter B, no? Kasi ang tinatanong is hindi naman 2, hindi naman 4, hindi naman 5, no? What part of a week is 3? So obviously ang ating sagot dito ay letter B. Sa number 2, no? Ibahin natin, ratio naman tayo. What is the ratio of hearts to stars? What is the ratio of hearts to stars? So ito yung hearts, no? Ang tanong dito is what is the ratio of hearts to stars? So ibig sabihin hearts to stars. Ilan ba yung hearts? 1, 2, 3, 4, 5. So 5. 1, 2, 3, 4. 4 yung stars. So 5/4. So yung tanong kasi dito is ratio of hearts to stars. So ibig sabihin 5:4. Kapag ang sagot mo is 4:5, mali ka, no? Kasi mali yung pagkakaintindi, no? Tamang sagot dito is letter C, no? C ang tamang sagot. Ito mali, no? Yung minsan yung mali natin, no? Actually, ang sa mathematics, magaling tayo minsan kapag diretso na equation na. So equation na kaagad, 5 minus 4, 3 minus 2, kapag sinabi na sa atin yung given, no? Or yung formula, meron na. Pero kapag binigyan tayo ng teacher natin ng word problem, doon na tayo nahihirapan. Kasi hindi naman siya mahirap actually, pero yung paggawa lang ng formula, no, yung pag-intindi doon sa word problem, doon tayo nahihirapan. Bakit tayo nahihirapan na umintindi? Kasi English, no? Usually English siya, kaya nahihirapan tayong intindihin. So, for us to understand yung word problem na yun siya, kinakailangan na matuto ka munang magbasa ka ng English hanggang sa maintindihan mo. Kapag naintindihan mo na yung word problem, madali na lang na gumawa ng equation kasi nga naintindihan mo yung problem. So, kasi sa totoong buhay naman, hindi naman biglang bibigyan ka ng given. Bibigyan ka ng equation, no, ng sitwasyon. Kasi dadaan ka muna talaga sa isang problem, no? Iisipin mo, bubuuin mo yung formula, bubuuin mo yung magpaplano ka kung paano mo gagawin. No, so hindi lang siya na diretso na given tapos isusolve mo na, hindi, no? So kinakailangan na merong word problem, matuto tayo sa word problem kasi yun yung may apply natin sa ating buhay. Yan. So patuloy na tayo. Sa ratio and proportion, no, hindi natin kailangan na walain or i-segregate itong GCF or yung greatest common factor, no? Kasi itong greatest common factor, magagamit natin ito para makuha natin yung or para maintindihan natin yung ratio and proportion. Sige, dito muna tayo, no?
Sa GCF muna tayo, bumalik tayo sa ating topic sa GCF or greatest common factor, no? Factor, ibig sabihin yung division, yung ating pinag-uusapan dito. What is the GCF of 45 and 60? So, yung 45 at saka yung 60. Ano ba yung mga number na pwedeng i-divide sa 45 at sa 60? Yung pinakamataas na number na pwedeng i-divide sa 45 at saka sa 60. No? Except sa 1, of course, kasi lahat ng number pwedeng i-divide sa 1. Ayun. So, anong number? Pwede dito yung 15. No? 15. Saka 15. So, kung i-divide natin yung 45 divide 15. So, 45 that will be equivalent to 3, no? At yung 60 yan is equals to 60 divided 15 is equals to 4, no? Yun. So, yan yung sagot. So, ano yung GCF ng 45 at 60? 15. So, kung i-divide natin, maging 3/4. No? Yan yung kanyang tawag dito, fraction, no? Fraction. Kung gagawin natin yung ratio, yan simple lang yan, diretso na natin 3:4. So dito naman tayo sa 16, no? 16 at saka 48. Ano yung pwedeng i-divide dito sa dalawa? Sige daw. No? So sa 16, no? Siguro yung pinakamataas pa rin yung 16, no? Saka yung 48. Yan, divide natin. That is equals to 1. No? And then yung 48, 16, ito ha, 16. 48 divide 16 is equals to 1 ito ha. 48 divide 16 is equals to ilan? 16, 32, 48. So, 3. So, ang factor niya is 1/3. Ang kanyang ratio is 1:3. Ganun lang yan siya. Kadali. So, huwag nyo nang pahirapan ang mga ulo ninyo. Okay. So, dito na tayo sa isang problem, no? Pero dapat intindihin muna natin ito. In expressing one value as fraction of another, we have to identify which number corresponds to the numerator. Ayan yung numerator, yung nasa taas, for example, yung 3/4, no? Ito yung numerator. Part of a whole. And which number corresponds to the denominator? Represents the whole or total. So, yan. Ito yung denominator. Yan. For example, sa pizza. Ayan. Pizza, hinati mo ng 4. Yung 4 na yan siya, no? Kung kinain mo yung isa, dito, kinain mo yung isa, yan yung tinatawag na part of a whole. Isang part na isa sa whole. Yan. Yung represents the whole total naman, ibig sabihin yung the whole, ilan ba yun siya, no? So, yung kinain mo is 1. So, as a whole, ibig sabihin, lahat-lahat sila, 1, 2, 3, 4. 4 na pizza. So, yung kinain mo is 1/4. Ito yung numerator, ito yung denominator. So, ganun lang kadali yung denominator at saka yung numerator. So, dito naman tayo, no? Tingnan natin. Ang tinatanong dito sa number 1. In a class of 40 pupils, 24 are boys. What part of the class are boys? So, kung tingnan natin, no? 24, no? 24/40. Ayan, what part of, ano daw? Yung, so, 24, ito yung denominator, no? Yung part of a whole, no? Ito yung denominator naman. Ito yung represents yung total number ng class. So, ibig sabihin, sa buong klase, 24 ang boys, no? Ilan yung natira? So, 16. 16 naman ang girls. So, kung itotal natin, 40. Yung tinatawag naman yung part of a whole na tinatawag, ito yung numerator, no? Yan yung 24. So, yun lang, no? Hindi natin i-lowest term. Okay, so dito tayo sa ratio. Anong ibig sabihin ng ratio? Ratio is a way of comparing two or more quantities having the same units.
The quantities may be separate entities or may be different parts of a whole. We can write the ratio of A and B in 3 ways. Ayun, ito, huwag nating palituhin yung ating utak. So, sa word form, pag sinabi nating A is to B, yan yung word form. No? Yan yung pagbasa, paano basahin. Sa colon naman, yan yung ibig sabihin yung colon, yan yung colon. A is to B. Pag sinalat mo naman sa fraction, A over B. So, ganun yun siya. So, A is to B. Yan yung fraction niya. So, for example, ito, 1 is to 3. Yan. 1 is to 3. Sa fraction, 1 is to 3 or 1/3. Yan, para lang yan. Okay, dito tayo sa ratio ng triangles at saka sa circles. So, ilang triangle ito? Bilangin natin. 3, 6, 9, 12, 15. So, 15 ng circles. 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, ang tanong is, what is the ratio of the triangle to the circle? So, the answer is 15 is to 12. So, ganun lang kadali. Ano naman ang ibig sabihin ng proportion? So, yung proportion. Proportion is a statement that two ratios are equal. So, tinitingnan lang natin kung proportion ba sila, kung balance ba sila. No? For example, yung A is to B mo, ngayon, ipoproportion natin. Ibig sabihin, pareho ba yung distribution? Balance ba sila, hindi ba sila banking? No? Ito naman yung ibig sabihin ng proportion. Kung equal ba yung dalawa. For example, we have the following figures in A and B. So, tingnan natin. Ano yung proportion ngayon ng A at saka ng B? No? Dito tayo sa square muna. Ang A at saka B, ang A is ilang square? 2. Ayan. Ang sa B naman is ilan? 1, 2, 3. So, 3. So, 2 is to 3. Yan ang ratio ng A at saka B. Dito naman sa hearts. Ilan ang sa A? 4 hearts. And then, dito sa hearts, dito sa B, 2, 4, 6. So, yun. So, 2 is to 3. And 4 is to 6. Ito bang dalawang ito na ratio ay balance or proportion ba sila? No? So, yan na yun. So, ibig sabihin, kung titingnan natin itong dalawa, kung balance ba sila, pwede natin gamitin ito. So, ang tawag natin dito, no, katulad dito, yung 3 at saka yung 4, ang tawag natin dyan ay means. Yan ang sinasabi. No? So, yan, ang means, 3 at saka 4, at saka yung 2 at saka 6 naman, yung 2 at saka yung 6, yan yung tinatawag natin na extremes. Ngayon, para malaman natin kung itong dalawa na ratio ay proportion or balance ba sila, pwede nating i-multiply itong means. Means is to means. Huwag mong i-multiply yung mean at saka yung extreme. For example, yung 3, i-multiply mo sa 6, mali na siya. So, ibig sabihin yung extreme nasa dulo, tapos yung mean, yung dalawang magkatabi. So, kung i-times natin ito, no? So, 3 times 4, ilan? Equals 12. Yan, 12. Ito namang 2 at saka yung 6. Kung i-times natin, 2 times 6. Yan, 3 times 4. 2 times 6 is equals to 12 pa rin. So, yung mean at saka yung extreme, kapag minultiply natin, pareho silang 12. So, ibig sabihin, they are proportionate. Ibig sabihin, proportion sila. No? Yan na yung tinatawag na proportion. Ang proportion lang nito, ang gamit lamang nito is to check if the ratio are proportion or kung equal ba sila. So, ganun lang kadali yung topic natin ngayon. Ratio and proportion. So, sana nakatulong ito at huwag kayong magsasawa na gawin, studyhan ng inyong module. God bless sa inyong lahat.
See you sa susunod na topic.